Alam nyo, madalas nating marinig ang tungkol sa mga campaign donation. Pero paano nga ba yan nagiging, alam mo yon, isang totoong proyekto? Sa pagsuri-suring ito, susundan natin ang isang trail ng pera. Mula sa milyong-milyong donasyon, papunta sa bilyong-bilyong pondo ng gobyerno at sa mga naglalakihang infrastructure projects. Tara, silipin natin ang tinatawag nilang Bicol Machine. At ito yung tanong nagagabay sa atin. Simpleng politika lang ba to o nagkataon lang ang lahat? O baka naman may pattern pala talaga na nag-uugnay sa lahat ng ito? Para siyang puzzle, 'di ba? Subukan nating buuin ng sama-sama. Sabi nga sa source material, hindi raw ito tungkol sa kung ano lang yung nakikita natin sa headlines. Ang totoong kwento raw ay nasa ilalim, nasa estruktura, nasa mismong sistema na nagpapagalaw ng pera at impluensya sa gobyerno. Okay, simulan natin. Ang unang piyesa sa ating puzzle, ayon sa source, ay isang tseke. Yup, isang tseke na nagkakahalaga ng milyong-milyon. Dito mismo mag-uumpisa yung trail na susundan natin. So magkano ba? 30 milyong peso. Imagine yan, ang laki, di ba? At hindi lang yan, basta pera ha. Ito raw yung parang pambukas ng pinto sa napakaraming tanong. So sino-sino ba ang involved dito? Okay? Yung nag-donate, si Lawrence Lubiano, boss ng isang construction firm. Ang tumanggap, kampanya ni Chis Escudero. Pero teka, dito nagkakaproblema. Kasi sa ilalim ng ating Omnibus Selection Code, malinaw na malinaw, bawal na bawal tumanggap ng donasyon mula sa mga may kontrata sa gobyerno. Bakit? Simple lang, para maiwasan yung tinatawag na pay-to-play, yung magdodonate ka para makakuha ka ng pabor mamaya. Ano ngayon ang naging depensa? Sabi nila, galing daw sa personal funds ni Lubiano yung pera, hindi galing sa kumpanya. So parang sinasabi nila, legal to. Pero ayon sa source, hindi naman daw yung bank account ang issue. Ang spirit ng batas, ang intensyon ay iwasan yung conflict of interest ng isang contractor. Kahit personal funds mo pa yan, contractor ka pa rin, di ba? So ang dating, paraan daw ito para malusutan yung batas, hindi para sundin. Okay, so tapos na tayo sa donasyon. Yan yung unang yugto. Ngayon, ang tanong, may epekto ba yan sa kaban ng bayan? Well, dito na tayo papasok sa mundo ng budget. At may isang partikular na lugar dyan na tinatawag mismo ng source na the dark stage. Ano ba itong Bicameral Conference Committee o BICAM para mas maikli? Ito yung meeting place kumbaga ng Senado at Kongreso para pag-isahin yung budget. Super importante ng trabaho nila. Ang catch, madalas nangyayari to behind closed doors. Walang media, walang live stream. Kaya tinawag itong dark stage. Kasi dito raw posibleng maisingit yung mga malalaking budget na hindi natin namamalayan. At anong nangyari sa dark stage na yan? Grabe to. Ayon sa source, umabot daw sa 142.7 billion pesos yung kabuuang budget insertions. Billion, ha? At sa laking yan, 9.1 billion pesos napunta daw sa iisang probinsya lang, Sorsogon. At syempre, alam natin, yan ang home province ni Escudero. Okay, eto na. Eto na yung part na kailangan nating pagdugtungin yung mga tuldok. Ready? Kasi dito na raw natin makikita yung koneksyon ng donasyon at ng budget allocation. At heto na nga, yung mismong kumpanya ng donor, yung Centerways Construction, sila raw yung nakakuha ng mga proyekto na aabot sa 5.4 billion pesos. At saan? Karamihan daw sa Bicol at Sorsogon, yung mismong rehiyon na binuhusan ng bilyong-bilyong budget insertions. Nakikita nyo na ba yung koneksyon? So makikita na natin yung pattern, no? Step 1, may donasyon mula sa kontraktor. Step 2, may mga budget insertion na nangyari sa dark stage. Step 3, bilyon-bilyon ang napunta sa probinsya ng politiko. At step 4, yung kumpanya ng nag-donate, sila ang nakukuha ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata doon. Ito yung sinasabing posibleng quid pro quo o something for something. Malinaw na pattern, diba? Akala nyo tapos na? Well, hindi pa. Meron pang isang layer. May lumabas daw na whistleblower, isang dating opisyal na may mga direktang aligasyon. At ito, mabigat to. Sabi raw nitong whistleblower na dati palang opisyal ng DPWH, may sistema raw ng 20% commitment. Ano yun? Kickback basically, mula sa halaga ng bawat proyekto. So hindi lang ito isolated case ang sinasabi niya may organisadong sistema para dito. So, bakit ba natin pinag-uusapan to? Kasi hindi lang ito tungkol sa pera at politika. May totoong epekto to sa mga tao. Isipin nyo,
Bilyong-bilyong ang budget para sa flood control sa Bicol, pero bakit taon-taon grabe pa rin ang baha? Ang tinuturo ng source, baka may connection sa korupsyon, pondo na hindi napunta sa tama o mga proyektong minadali at, alam mo na, substandard. Okay, so ngayon na nakalalatag na natin lahat yan, based sa source material, balik tayo sa una nating tanong. Itong buong kadena ng mga pangyayari, isang investment ba para sa impluensya? O sadyang nagkakataon lang talaga ang lahat? Tingnan natin yung buong picture para mas malinaw. Nag-umpisa sa 30 milyong donasyon. Tapos, may 9.1 bilyong alokasyon para sa Sorsogon. Pagkatapos, 5.4 bilyong proyekto para sa kumpanya ng donor. At on top of all that, may aligasyon pa ng 20% kickback. Kung titignan mo ng ganito, ang linaw ng pattern na tinutukoy ng source, di ba? At dito na muna natin tatapusin ang paghimay natin sa kwentong ito. Ang tanong na iniwan ng source ay hindi lang kung legal ba yung bawat hiwalay na transaksyon, hindi yun ang punto. Ang mas malalim na tanong ay ito. Kung wala talagang koneksyon ang lahat ng ito, paanong nangyari na yung pare-parehong pangalan, pare-parehong lugar at pare-parehong daloy ng pera ay nagtatagpo lahat sa iisang kwento? Yan ang tanong na iiwan namin sa inyo para pag-isipan.